Sa ating paninimula, basahin ko po sa inyo ang ating passages. So, sa James chapter 4, verse 7. So, by the way, ito po ay continuation ng ating series po sa Book of James. So, sa verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Verse 8, draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord and He will exalt you. So ang sinusulatan po ni James po dito ay yung mga early Christian communities. Sila po ay na-scatter po dito dahil sa persecution na nararanasan po nila during the Roman Empire. So alam niyo po si James po ay specifically addresses ito pong mga issues ng worldliness, ng pride, and conflict within the Christian community. So once again, hihimay-himayin po natin itong chapters 7 hanggang 10. So ang una po is submit to God. So ito po ay from James chapter 4 verse 7. So alam niyo po ang ibig sabihin po ng submit means to yield our will, desires, and plans to God's authority and sovereignty. So ito po yung mga pagkakataon na kapag meron tayong mga sarili nating mga kagustuhan, may sarili tayong mga plano, o mga bagay na sa tingin natin na makakapagbigay sa atin ng comfort, ng kasiyahan, o anuman, ito po yung mga bagay na isinusuko natin sa Panginoon, which is napakahirap pong gawin kung wala po talaga tayong personal na relasyon sa Panginoon. Okay? So, ito po yung tinatawag na total surrender sa Panginoon. Like for example, meron tayong mga pangarap sa buhay. Halimbawa, ito ang gusto mong maging trabaho, ito ang gusto mong pangarap, o ito ang gusto mong mabili. Pero, kung ikaw ay nagsasubmit sa Panginoon, na dumarating ka na sa pagkakataon na, Lord, ito po yung aking heart's desire, ito po yung aking mga kagustuhan. Lord, gustong-gusto ko po itong mga bagay na to. Pero Lord, I submit to your will. I submit to your plan. Kung gusto niyo po ito, Panginoon, para sa akin, salamat po, Panginoon. Pero kung ayaw niyo po ito para sa akin, Lord, I still submit to your sovereignty at patuloy po rin po kitang mamahalin kahit na iba ang mga plan niyo po sa akin at susunod po ako. So ito po yung tinatawag na total submission sa ating Panginoon. So it means placing ourselves under God's rule. So ikaw, Lord, ikaw na ang bahala sa akin. Kung ano yung plano niyo po sa akin, I'm sure ito po yung mas maganda at ito po yung the best. Okay? Again, so it is acknowledging that He knows what is best for us. Okay? Para bang para bang isa sa isang sundalo, kapag ikaw ay isang sundalo, dapat totally tayo ay nagsasubmit dun sa authority ng ating superior. Hindi naman pwedeng sundalo ka, tapos kung ano lang yung mga gusto mong gawin, ikaw yung namimili ng mga gagawin mo, at kapag hindi mo yung gusto yung mission na pinapagawa sa iyo ng superior mo, hindi mo siya gagawin. So hindi po pwede yun, ikaw ay mako-court martial ka pag ganun ang ginagawa mo bilang sundalo. So sa Panginoon, ganun din po. Kapag hindi po tayo sumusunod sa Panginoon, meron po tayong mga consequences na may experience. Yan. So yung ating number 1 is submit to God. So punta naman po tayo dito sa sa number 2, resist the devil and he will flee from you. So ito yung continuation ng James chapter 4 verse 7. So alam niyo po, ang maganda po dito sa verse na to, this is a promise that if we actively resist the devil, they will go away from us. Okay? So alam niyo po, ang diablo po, kapag nakita po niya na ang isang Kristiyano, parating pa lang ang temptation, nagpe-pray na kaagad, humihingi na kaagad ng tulong sa Panginoon, Lord, please, tulungan mo akong mapagtagumpayan itong temptation na to in Jesus' name. Alam niyo mga kapatid, kapag palagi nating ginagawa yung mga ganung bagay, ang diablo,
iiwanan ka niya. Okay? Ayoko na dito. Pray ng pray. Ayoko nga marinig yung pangalan na Jesus Christ. Ganyan ang Diablo. Kapag nakikita niya that you are filled with the Holy Spirit, lalayuan ka niya. Ang sasabihin ng Diablo, hindi na kita pupuntahan, lalayo na ako sa iyo, lilipat na lang ako sa iba. Okay? Ang tanong, ikaw ba yung Kristiyano na aalisan ng Diablo o ikaw yung lilipatan dahil alam niya na mahina ka? So lagi natin tatandaan that we cannot resist the devil without the name of Jesus and the guidance of the Holy Spirit. Lagi nating isasama ang Panginoon, lalo na sa mga battles na tayo ay natetempt na gumawa ng kasalanan. Okay? Yan, the devil cannot stand the name of Jesus Christ. Kaya nga 'di ba yung mga yung mga sinasapian, sinasaniban ng masamang espiritu, laging binabanggit, in the name of Jesus Christ, lumayas ka sa katawang ito. Okay, napakamakapangyarihan po ng pangalan ng ating Panginoon. So isa po sa mga sa mga dapat nating gawin is palagi po tayong makinig na salita ng Panginoon, mag-aral, mag-devotion, at palagi po tayong magpe-pray. Ito lang po talaga yung dapat nating gawin upang tayo po ay palagi na magtagumpay over temptation. So yun, punta na po tayo sa number 3. Come near to God and He will come near to you. So another promise na naman ng ating Panginoon. Alam niyo po, God desires a close relationship with us. Kung maalala lang po natin, yung mga may asawa po ngayon, nung nasa period pa lang po tayo ng ligawan, napakasarap po na kapag imimit po natin yung ating boyfriend, girlfriend, na ngayon ay asawa na natin, na kapag nag-uusap tayo, nadidiscover natin kung sino siya, kung anong gusto niya, kung ano ayaw niya, kung anong topak, at marami pang mga bagay. At nagiging daan yun para mas lalo nating ma-appreciate at mahalin yung ating kasintahan. So, alam niyo po ang Panginoon ganun din kapag tayo ay continuously na nagpe-pray, na nag-aaral ng kanyang salita, gustong-gusto po ito ng Panginoon kasi nakikita niya na ay itong anak ko, gusto niya akong makilala. Ay, itong anak ko, ang saya-saya niya kapag nakakapakinig ng salita ko at kapag nananalangin siya. Alam niyo mga kapatid, kapag ganito tayo, ano ang pangako ng Panginoon? Come near to God and He will come near to you. So kapag gumagawa tayo ng mga hakbang para mas lalo tayong mapalapit sa ating Panginoon, siya mismo ang lalapit sa atin. Imagine niyo kapag kapag yung mga anak po natin nung maliliit pa po sila, kapag yung mga anak po natin ay lumapit sa atin at nagpapayakap sa atin, ano ang gagawin natin? Matitis po ba natin hindi natin yakapin yung mga anak natin? Kahit na minsan may ginagawa tayo o kahit nasaan man tayo, kapag ang anak natin yumakap, parang ang sarap-sarap yakapin ng ating mga anak. So ganito po ang Panginoon sa atin. Kapag nakikita ng Panginoon na talagang we desire yung close relationship with Him, love relationship with Him, gustong-gusto po ng Panginoon po sa atin iyon. At ito po yung pagkakataon na ginagawa po natin na ang Diyos ang sentro ng ating buhay at priority po natin ang ating relationship sa ating mahal na Panginoon. Ang tanong lang po, sino ang laman ng puso't isipan natin? Alam niyo po, Panginoon lang at ikaw ang nakakaalam kung ano ang laman nito. Kaya kung titingnan ni Lord ang puso mo, ano o sino ang laman nito? Pangalan ba niya ang makikita niya? Punta ngayon tayo sa number 4, purify your lives. Sabi dito sa James chapter 4 verse 8, cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Verse 9, be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Alam niyo po ang sinasabi ni James po dito, na James calls us for a deep cleansing, both externally and
internally. Externally, di ba sinabi niya dito na wash your hands, at yung isa internally, purify your hearts. So ano ang ibig sabihin po ni James po dito, no? Na always search our hearts. Ito po ay warning sa bawat isa po sa atin, ano, na for those Christians that are living a double life. Ano po ang ibig sabihin ng double life? Alam niyo po yung ano, no, yung kasabihang namamangka sa dalawang ilog. Okay? Kapag sinabing ikaw ay namamangka sa dalawang ilog, ano po ang ibig sabihin nun? Isa kang hindi tapat. Okay? Halimbawa, ikaw ay may asawa at meron kang iba pang kalaguyo. So kapag ang isang Kristiyano ay namumuhay ng double life, ito yung pagdating sa church, napaka-spiritual, kumakanta sa church, tumutugtog. Wow, nakaka-bless naman itong taon na to. 'Di ba? Kapag nagsalita, talaga namang puro grace ng Panginoon. Pero pagdating na sa bahay, nagiging transformers na. Hindi na makita si Kristo sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga kinikilos, sa kanyang mga desisyon. Dahil ang totoo lang, hindi talaga si Kristo ang nasa puso't isipan niya. Yeah, this is a great reminder to each one of us na kahit nasaan tayo, dapat ang bawat tao na nakakasalamuhan natin ay nakakaramdam ng kapayapaan, nakakaramdam ng grace sa bawat mga salita na lumalabas sa atin, sa bawat action. At higit sila, nakakaramdam sila ng pagmamahal sa atin na nagmumula sa ating Panginoon. Alam niyo po ang ibig sabihin po ng totoong repentance. Ang totoong repentance, ito po yung kapag nakakagawa po tayo ng kasalanan, tayo ay nagsosorry kaagad dahil tayo ay nalulungkot, tayo ay nagigrieve sa mga kasalanan na nagagawa natin. Alam niyo, tipong nakapagmura ka pa lang, susuri na kaagad ito sa Panginoon, o kaya may mga bagay tayo na nagawa na hindi tayo matahimik, hindi tayo payapa dahil alam natin na meron tayong bagay na nagawa na na-offend natin ang Panginoon. Hirap lang kapatid kapag dumating ka na sa punto o pagkakataon na kapag ikaw ay nagkakasala, sobrang manhid mo na at hindi ka na nakakaramdam ng lungkot dahil paulit-ulit mong ginagawa yung mga kasalanan na hindi mo mabitaw-bitawan. Kapatid, dalawa lang yan. Una, kapag ganito tayo, meron na tayong callous heart o sobrang manhid na ng puso't isipan natin na hindi na natin naririnig yung rebuke ng ating Panginoon. Or baka yung isa ay mas matindi. Kaya hindi natin naririnig ang Panginoon, kaya paulit-ulit natin ginagawa yung kasalanan natin dahil akala mo lang na dahil umaatin ka sa church, dahil nagsuserve sa Kanya, akala mo meron ka ng totoong relationship sa Kanya. Pero namumuhay tayo ng double life at baka wala ka pa talagang tunay na relasyon sa ating Panginoon. Kaya kapatid, kung nakikita mo na ganito ang estado ng iyong puso na wala ka pa talagang relasyon sa Panginoon, lumuhod ka sa Panginoon at tanggapin mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Punta na tayo sa number 5 and last, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. So again, panibagong promise na naman ng ating Panginoon. So alam niyo po, ang humility, isa po ito sa talagang dinidesire ng ating Panginoon na magkaroon tayo. Kaya minsan, hinahayaan niya tayo na magkamali, hinahayaan niya tayo na magkasakit, magkaproblema. Actually, hindi binibigay ng Panginoon to, no? Hinahayaan niya tayo makaranas ng ganitong mga bagay dahil gusto po niya na tayo ay matutong magpakababa. Dahil ano po mangyayari kapag tayo ay natutong magpakababa? Ito yung pagkakataon na ina-acknowledge natin na Lord, hindi ko po talaga kaya. Lord, wala po akong magagawa kung wala kayo. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay dumaraan sa mga matitinding challenges sa buhay, isa sa mga minomold sa ating Panginoon ay ang ating humility and our full dependence sa ating Panginoon. Gusto kasi ng Panginoon
na palaging sa Kanya lang tayo umasa. Bakit? Kasi kapag umasa tayo sa sarili natin, umasa tayo sa ibang tao, alam ng Panginoon na mabibigo lang tayo, alam ng Panginoon na masasaktan lang tayo. Kaya gusto ng Panginoon na anak, wala kang ibang pagkakatiwalaan kundi ako lang. Magtiwala ka sa akin dahil alam ko kung ano ang ginagawa ko sa iyo at alam ko kung ano yung best ko sa iyo at alam ko na ginagawa ko itong mga bagay na to dahil mahal na mahal kita. Kaya once again, this is a promise of our Lord na kapag tayo ay if we will just humble ourselves before Him and we will acknowledge that without Him we are nothing, ang pangako ng Panginoon, He will lift you up. Tataas ng Panginoon ang buhay natin kahit ayaw natin, i-bless niya tayo, pagpapalain niya tayo at ipapakita niya sa mga taong nakapaligid sa iyo na itong anak ko, glorify ang pangalan ko dahil sa buhay niya. Dahil itong anak kong to, marunong magpakababa at sa akin na siya umaasa. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo ay natutong magpakababa sa Panginoon, ang ibig sabihin lang po na to ay umaasa tayo sa Panginoon at nire-reject natin anumang pride ang meron tayo sa puso't isipan natin. Lahat ng kayabangan, kinamumuhuian natin ito. Nilalapit natin sa ating Panginoon na, Lord, napakayabang ko, Panginoon. Umaasa ako sa sarili ko. Lord, pwede mo bang tanggalin itong pride ko at tulungan mo ako na sa iyo lamang po ako umasa. Makita ko lang ang iyong mapagpalang kamay. Kapag dumating po tayo sa pagkakataon na yung lahat ng mga bagay na meron tayo, ito ay binabalik natin sa Panginoon at hindi natin ina-acknowledge na dahil magaling tayo at kung ano meron tayo at pinagmamalaki natin pag nawala sa atin ito at palaging ibinabalik natin ng glory sa ating Panginoon. Siya mismo ang magtataas sa atin. Sa pagtatapos, alam niyo mga kapatid, hindi naman po talaga tayo magiging perfect dito sa mundong ito. Patuloy po tayong magkakasala, patuloy tayong magkakamali. Pero ang gusto ng Panginoon sa atin, to always humble ourselves before Him and always purify ang ating mga sarili na kapag tayo ay nagkakasala, tayo ay nagkakamali, balik po tayo kaagad sa Panginoon. Wag na po nating patagalin. Ihingi po natin ito ng tawad, pagsisihan po natin yung mga kasalanan natin at talikuran po natin yung mga bagay na alam natin na mali na nagagawa natin. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo ay dumating sa punto o pagkakataon na ganito, na tayo ay by the grace of God, na tayo ay naging humble at tayo ay nagiging righteous dahil sa Panginoon din. Dito lang po natin talaga ma-experience yung fullness of God's grace and the joy of walking in His ways. Magiging masaya lang po talaga tayo bilang Kristiyano kung alam natin sa puso't isipan natin na nag-glorify at napiplease natin ang Panginoon. Kaya kung ikaw, namumuhay ka pa rin sa guilt, namumuhay ka pa rin sa kasalanan, kapatid, hindi pa huli ang lahat. Kaya sinasabi ng Panginoon na iwanan natin itong mga bagay na to at siya ang ilagay natin sa puso't isipan natin. At ito ang tinatawag na total submission sa ating Panginoon. Muli, ako si Kuya Paul ng Grow in Christ. God bless!